Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang nakakagulat na pahayag ang binitawan ni Senate President Quezon Escudero kung saan isiniwalat niya ang mga umano'y sabwatan ni na Pangulong Kuting, ang kanyang asawa na si Smugs at ang House Speaker Tambaloslos Romualdez. Ayon kay Escudero, ang tatlo ay sangkot sa iba't ibang karumal-dumal na gawain ng panggagancho sa bansa at pati na rin sa gobyerno. Sa isang matapang na press conference na ginanap sa Senado, ipinakita ni Escudero ang mga dokumentong nagsisiwalat ng umano'y mga iligal na gawain ng trio. Ayon sa kanya, ang mga dokumentong ito ay nagmula sa isang mapagkakatiwalaang taga-bunyag at naglalaman ng mga ebidensyang nag-smuggling, money laundering at pagtanggap ng kickbacks mula sa mga proyekto ng gobyerno. Matagal ko nang tinatago ang mga impormasyong ito, ngunit hindi ko pa kayang sikmurain ang kanilang mga ginagawang panggagancho sa ating bansa. Panahon na upang ituwid natin ang baluktot at ilabas ang katotohanan. Ayon sa pagsisiwalat ni Quezon, nagsimula ang modus operandi ng grupo sa pagpapatupad ng mga peking proyekto ng gobyerno kung saan malaking bahagi ng pondo ay napupunta sa kanilang mga bulsa. Ang grupo rin ay di umano'y sangkot sa pagpupuslit ng mga kontrabando at iligal na gamot gamit ang kanilang mga koneksyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dahil sa bigat ng mga aligasyon na nawagan si Escudero ng magsagawa ng malalimang investigasyon at ang Senado at iba pang mga kakulang ahensya. Naghain din siya ng isang resolusyon na humihiling ng pagbuo ng isang espesyal na komite na tututok sa kasong ito. Hindi lamang ito usapin ng korupsyon, kundi usapin din ng moralidad at integridad ng ating pamahalaan. Mariing pinabulaanan ni Pangulong Kuting ang kanyang asawa at House Speaker Tambaloslos Romualdez ang mga paratang. Sa isang magkahiwalay na pahayag, sinabi ni Pangulong Kuting na ito'y walang desperandong hakbang lamang upang sirain ang kanyang administrasyon. Walang katotohanan ng mga akusasyon na ito. Kami ay handang makipagtulungan sa anumang investigasyon upang mapatunayan ang aming pagiging inosente. Samantala, ang mga mamamayan ay may halo-halong reaksyon sa mga revelasyong ito. May mga naniniwala kay Escudero at nagsusulong ng agarang aksyon, habang ang iba naman ay nanatiling nagdududa at hinihintay ang resulta ng investigasyon. Ang mga miyembro ng Senado at Kamara ay nagpahayag din ng kanilang suporta sa isang patas at malalimang pag-usisa sa issue. Habang lumalala ang kontrobersya, patuloy na nagmamatsyag ang buong bansa na magiging kahihinatnan ng mga aligasyong ito. Sa ngayon, umaasa ang sambayanan na mananaig ang katotohanan at hustisya sa kabila ng mga naglalabang puwersa sa loob ng pamahalaan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Panonoorin tayo at dito mo makikita na ang purpose lang talaga nila sa hearing ay para mabatikos at masisi na naman si Tatay Digong patungkol dyan sa West Philippine Sea. Pero, nagkakamali sila. Kasi yung mga mangingisda doon, alam ang totoo at sinasabi ang totoo. Panoorin natin. Po akong katunungan, lahat po ng testimonya ninyo, alam na po natin na sa pagkangayon ay talagang mahirap ang kalagayan ninyo. Meron akong tanong, kailan ho sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo? Kasi sabi po ninyo mula pa sa ng Kachila, sa mga Kastila, libre naman po ang pagpunta ninyo doon sa mga Scarborough Shoal, kung saan yung fishing grounds. Kailan po talaga nagsimula, nagigpit
Anong taon po, kung natatandaan po ninyo, nagsimula magigpit ang China para hindi na kayo mangisda doon sa lugar na pinangisdaan ng inyong ninuno? Lagi po akong nangingisda dyan. Ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon na yun po, hindi po namin alam dahil din sa sinasabing gentleman agreement. Opo ito, dahil para malaman ho ninyo, ang rason ho talaga ng itong hearing po natin doon sa resolusyon ng inyong congressman, si Congressman Bunghon, kung saan hinihiling niya na imbestigahan yung sinasabing gentleman's agreement. Kasi lumabas po sa TV, itong Chinese ambassador nagsalita na may nagkaroon daw ng panahon ni Pangulong Duterte ng gentleman's agreement. See? Ikat lang natin mga lords ha. Diba? Tignan mo yung nagsasalita at nagtatanong. Pabaliko talaga diba? Gusto talaga nilang sisihin at i-divert ang attention kay Tatay Digong. Which is, ang sabi mismo ng mga mangingisda, allowed sila, malaya silang nakakapangisda nung tumungtong sa pwesto si Tatay Digong. Pero ngayon, hindi na. Alam nyo, Congressman, with all due respect, bakit hindi na malayang, di ba, nakakapangisda ang mga mangingisda natin dyan sa Scarborough Shoal or sa West Philippine Sea? Kasi binago nga ni President BBM ang foreign policy niya. Ba't di nyo aminin? Di ba? Nakakatawa mga lords kasi palaging doon talaga sila sa gentleman's agreement. Aware naman na tayo sa gentleman's agreement. Aware naman ang mga tao dyan. Nakailang speech si Tatay Digong na ipinaliwanag niya yan. Hindi nyo lang talaga maamin-amin na ang foreign policy ngayon ang nagdudulot ng gulo at pagtanggal ng karapatan or pagtanggal ng freedom na mangisda doon sa Scarborough because of the foreign policy ngayon ni President BBM. Diba? Pinapaikot-ikot nyo lang ang storya. Nagsasayang lang kayo ng pera, ng oras. Kasi anong akala nyo? Mamamanipula nyo ang mga mangingisda natin? Anong akala nyo? Gusto nyong marinig na sisihin ng mga mangingisda natin si Tatay Digong? No, which is, during nga sa Duterte administration, mas nakakapangisda sila ng malaya. Kaya dito mo makikita mga lords na talagang they are so insecure. It's because magkaiba talaga Kasi naman, iniba. Diba? Kaya, masisisi nyo ba kami kung hinahanap-hanap namin ang Duterte leadership? Kaya tama na ang paghahanap ng sisi. Tama na ang mga ginagawa nyong drama para lang para siraan ang pangalan ni Tatay Digong, ang mga nagawa ni Tatay Digong during his term. Tama na. Mag-focus na lang kayo na ayusin nyo at pagandahin nyo ang foreign policy nyo para magkasundo ang Pilipinas at China, para magkasundo ang ibang bansa towards us, Philippines. Kasi nabalitaan ko, pati Vietnamese vessel pumapasok din pala sa ating teritoryo. Lang kahapon po, hindi ako nakapag-spokes-hour dahil nagtipon-tipon po kami ng aking grupo na Concerned Citizens Movement. Yan po isang pagsusulong ng panahon ng impeachment, panahon ng I am sorry dun sa Hello Garci tape. At naniniwala kami na panahon na naman para buhayin yung grupong yan dahil kinakailangan na naman unang-una ipaalam sa taong bayan kung ano talagang importanteng issue sa ating lipunan ngayon at magsama-sama para ipahiwatig yung damdamin ng sambayanan, lalo-lalo na sa mga kabalastugan ng ginagawa ng gobyerno. Kaya pasensya na po kayo, hindi tayo nakapag-spokes hour kahapon, pero importante po yung pagpupulong na yon dahil bubuo po kami ng pagtitipon ng aming grupo muli para ipahiwatig naman ang aming paninindigan laban sa korupsyon, laban sa kawalan ng transparency at siyempre yung aming pag-aalala na baka wala sa tamang isipan ang ating namumulong presidente. Pero mga kaibigan
Kanina po, naging panauhin namin sa aking programang Pulso ng Bayan, itong si Mr. Montemayor, no, ng isang grupo ng mga magsasaka. At kinukundina po nila yung pagbaba ng taripa para sa bigas ng 15% lamang. Dati-dati po yan, nasa 50. Ibinaba ng Rice Tarification Law sa 35. At ngayon, ginawang 15. Ano ba ho? Bakit ba ho binaba sa 35 ang taripa niyan? Well, kasi nga po, ang sabi ng gobyerno, para magkaroon tayo ng sapat na supply ng bigas, hayaan na nating ang pribadong sektor ang magpasok at para mawala na rin ang korupsyon sa NFA. Tapos, yung 35% na taripa na kukolektahin natin, ibigay natin bilang tulong sa mga magsasaka din. At yan po yung pinagbibili ng traktor, pinagbibili ng mga binhi na hybrid at saka ng pataba at ng insecticide. So, mukha naman pong gumagana yung batas. Ang problema lang, ang hindi natin na-estima, baka mawalan ng supply sa pandaigdigang merkado. At yan nga pong nangyari. Kasi hanggang ngayon pala, meron pang export ban ng India. Hindi po pwedeng i-export ng India yung mga non-basmati rice. Ang pwede lang nilang i-export ay yung napakamahal ng basmati rice na kung ibebenta po sa Pilipinas ay 200 to 250 per kilo. Talagang pang Indian parties lang po yung ganyang kamahal. At syempre, dahil kulang po ang bigas worldwide, dahil nga po sa climate change, talagang painit ng painit ang ating tag-init at napakatindi naman ang baha sa panahon ng tag-ulan, hayan, nagkukulang na rin ang mga supply dun sa mga dating mga bansa na napakadaming ine-export, gaya ng Thailand, ng Vietnam, at pati na ng Cambodia. So, ang assumption ng Rice Tarification Law, hindi tayo mauubusan ng supply, bababa ang presyo ng bigas kasi maraming supply sa pandaigdig na merkado. Ang nangyari po, dahil nga sa climate change, naubos ang supply. So, kung may supply man, mataas pa rin ang presyo. Now, ang iniiwasan nila ay patuloy pang tumaas ang presyo ng bigas kasi ngayon po nasa 60 ng bigas. Wala pong 20 pesos na pinangako. Yung panandalian ng 29, siguro po isang oras lang sa mga Kadiwa Center, ubos na. Pero ngayon, nagyayabang na naman itong ating economic managers. Nabasa ko kanina, si NEDA Director General Balisacan na pwede raw bumaba sa 29 ang bigas kapag binaba ang taripa ng bigas sa 15%. Hindi naman po totoo yan eh. Kasi kahit ano pang taripang ipatong nyo dyan, ang totoo niyan, ang mga kumikita, yung mga rice hoarders. At nung panahon ni Presidente Duterte, talagang minura niya yan. Sabi niya, PI ka, papatayin kita, ilabas mo ang bigas ko. Dahil labas ang bigas. Talagang kinakailangan po talaga kamay na bakal, hindi lamang sa mga drug pushers, kundi rin sa mga rice hoarders. Pero nakakaabala po, ngayon lang po nakakatikim ng mas taas na presyo kahit papano ang mga magsasaka ng bigas. Dahil medyo mataas-taas po ang farm gate price ngayon ng palay. Ngayon, panamdali ang nakatikim sila ng mataas-taas na presyo ng palay, yan naman, ibinaba naman ng taripa. Ano ibig sabihin po niyan? Papasok at papasok ang mga bigas sa Pilipinas na magre-resulta naman na napakababa ng farm gate price ng bigas. Pero ano po ang pagkakamali sa assumption na yan ng gobyerno? Ang pagkakamali ng assumption ay pag maraming supply, bababa ang presyo. Ang katunayan po, sa pandaigdigang merkado, napakamahal din po ng bigas. So maski ibaba mo ang taripa, kung mahal talaga ang bigas, hindi rin bababa ang presyo ng bigas. Bakit mo ba tinanggal yung taripa na kapag pinagsama-sama naman po ay magkakaroon ng benepisyo ang mga magsasaka? At sabihin na nating bababa ang presyo, paano naman ngayon ang mga magsasaka? Hindi na sila makakalaban sa mas mababang presyo na import. Patay na naman ang mga magsasaka. Double whammy na nga. Hindi na nga sapat ang suporta na nanggagaling sa gobyerno sa pamamagitan ng unang-una ng mga irigasyon. Abay, eto na naman, no? Wala na nga masyadong subsidy para sa mga hybrid rice. At ngayon, wala naman masyadong subsidy para sa nagtataas ang presyo ng pataba at ng insecticide na petroleum-based yan. Ngayon naman, binaba pa ang taripa dahilan para baka bumagsak na naman ang presyo ng farm gate price. Alam niyo po, ang industrialization, isang proseso na parami ng parami ang hanay na nag-iempleo sa manufacturing at hindi sa agriculture. Pero ngayon po, halos more or less 60% pa rin natin mga mamamayan ay nasa agrikultura. So hindi po natin po pwedeng bigyan o itigil ang suporta sa mga magsasaka. Ang ginagawa nga po ng mga mayayamang bansa na meron tayong remedyo by way of fair trade measures, ang tawag po dyan is countervailing measure, kasi nga po sobrang-sobra naman ang kanilang suporta na binibigay sa kanilang mga magsasaka, yung mga subsidies na tinatawag. Totoo po yan. Ang mga magsasaka sa Europa, sa Japan, napakayayaman po kasi grabe yung suportang binibigay ng gobyerno. Una-una, napakataas nilang binibili ang kanilang mga produkto. Pangalawa, napakataas ng subsidy pagdating po sa binhi, pagdating sa fertilizer at pagdating po sa mga insecticides.
Dahilan po yan para yung mga bansa naman na nag-aangkat ng produkto sa kanila na napakamura, ay po pwedeng magpataw na tinatawag na countervailing duties para patas po ang labanan. Hindi naman po pwede na naibabagsak nila ang presyo dahil na lang doon sa subsidiya ng gobyerno. So, yung countervailing duty na ipapataw, katambas po yun nung amount ng subsidy na binibigay ng gobyerno. Eh dito po sa Pilipinas, baliktad. Wala na nga pong subsidy, kulang na nga ang subsidy. Ngayon, binaba ang pantaripa dahilan para lalong bumaba ang presyo ng mga produkto ng mga magsasaka. E saan na po natin pupulutin ng mga magsasaka? Nung kasaysayan po ng Pilipinas, naging malakas yung teroristang CPP-NPA kasi nga po walang lupa ang mga magsasaka. Kung may lupa naman, namamatay sila dahil nga po napakababa naman ang presyo na binibili ang kanilang mga produkto. Abay, babalik po sa pagiging teroristang CPP-NPA na naman mga magsasaka kung papayagan natin pumasok yung mga napakamurang imports. At yan nga po ang palaging aray ng mga magsasaka. Hindi po sila tabad. Ang problema po, hindi patas ang laban dahil ang gobyerno talaga palagi nilang pinapanigan ang imports. May mga bansa po talaga na talagang ang strategiya nila kalimutan na yung pagiging self-sufficient sa pagkain. Mga bansa na gaya ng Singapore. Pero napakaliliit ng mga bansa po yan at wala silang choice dahil wala silang teritoryo. So natural, aangkitin nila ang lahat. Nung tumira po ako sa Singapore bilang OFW, nagtuturo dun sa Singapore, abay lahat po ng kanilang produkto sa kanilang palengke, imported, baboy, baka, bigas, lahat po yan. Natural, kasi wala namang bukid sa Singapore. Urban jungle ang Singapore. So lahat ng mga karatig bansa, Pilipinas, Malaysia, lalong-lalo ng Malaysia at Thailand, lahat po sila nagbebenta ng pagkain sa Singapore. Pero hindi naman po tayo ganun kasi ang konti rin ng populasyon ng Singapore. Dahil masigla naman ang kanilang manufacturing, sila ay manufacturing industrialized country na, mataas ang kita nila, pwede na nilang angkatin ang lahat ng nilang pagkain at wala naman pong danger na hindi sila makakaangkat kasi city-state lang sila. Pero kung ikaw ay 110 million, isang archipelago, napakalaki, hindi po pwede na mawala ang ating ambisyon na maging self-sufficient sa lalong-lalo na sa bigas dahil yan ang kinakain natin at nakita nga natin dahil sa climate change, hindi natin aasahan na sapat nga ang supply sa merkado para magkaroon tayo unang-una ng supply at saka supply na mababa rin ang presyo. And meanwhile, pwede ba tulungan naman natin mga magsasaka dahil karamihan ng ating mga Pilipino ay nakasalalay pa rin sa agrikultura. Kinakailangan pangalagaan din natin na hindi naman po sila malulugi dahil sa pagpasok ng mga murang imports. Yan po ang bagong Pilipinas. Huwag na kayong masyadong magreklamo dahil buhay pa naman kayo. Palakpakan natin ang bagong Pilipinas. Anong sa inyo, mga kababayan? Basahin po natin ang inyong mga saloobin. Sino ang unang magbibigay ng kanilang kuro-kuro, obserbasyon, tanong at kung anuman? Wala pa akong nakikita sa ating screen. Baka po talagang nag-iisip pa ang ating mga kababayan. Ito po, Edita Balbadores. How are you, Spokes? You know, I always watch your live vlog. Good evening. I can't comment on your episode, but I learned much on your vlog, especially about laws of the land. May God bless us all. Salamat po, Edita. Okay. Si Robert Lee, bakit di na lang puksain ang smuggling? Mas effective po at korupsyon. Tama po kayo. Dahil bukod pa po yan sa mababang taripa, ini-smuggle pa rin. Mababa na ang taripa. Hindi pa nagbabayad. Mas gusto pa nilang smuggled. Kaya nga po ako, nung ako'y kongresista, ang sabi ko, lahat ng smuggled hindi dapat maibenta sa merkado. Kailangan sirain lamang, kahit ano pa yan. Kasi kapag sinabi naman natin ibebenta yan o idodonate, nako mga sindikato, ilalabas din yan at ibebenta sa merkado. Francis Loyola, Spokes, help me understand. Is this another shoot and miss of the admin? Why not focus in eradicating corruption and intensify the support our local farmers? Tama ka, Francis. Ang problema po natin, kaya mataas ang presyo ng bilihin, lalo na ng pagkain, dahil kulang po tayo ng suporta sa ating agricultural sector. Kinakailangan po talaga buhusan natin ng tulong yan. Pataba, irigasyon, binhi, at insecticide. Pag hindi po natin na-increase ang productivity ng ating magsasaka, patuloy pong pagtaas ng presyo ng pagkain. Darlene D. Maisuke, attorney, ano po masasabi niyo sa pag-amend uli ng RTL? Yan nga po Hindi po yan papasa sa Senado. Ang problema po, may kapangyarihan kasi ang presidente, dinelegate ng Kongreso sa presidente yung pagbabago ng mga tariff rates. Nasa batas din po yan. At yan ang gagamitin ng presidente. Ang sabi lang po ng Federation of Free Farmers, yan pa lang po ang rekomendasyon ng NEDA, hindi pa lang po inaaproba ni presidente. Siyempre, ano pang gagawin ng presidente kapag rinekomenda ng NEDA, di papayag siya. So, tepok na naman po ang mga magsasaka. Okay? Salamat, Darlene. Si Ron Eugene Passion, suki din po, this government seems to be implementing senseless policies indiscriminately.
Grabe na talaga nangyari sa bansa. Ang Manila International Airport, bulok na. Well, kaya nga po, minsan nag-iisip ako, baka wala sa talaga sa tamang isipan itong ating presidente. Naging bisita pa naman nila si Zelensky. Alam niyo po si Zelensky, meron siyang video na sumusuhot ng cocaine. Ang tanong, naku, meron ba silang parehong pastime? Tanong po yan, hindi ko sinasabi dahil hindi pa naman po napapatunayan, bagamat meron na tayong suspecha dahil nga po doon sa PDLX. Pero suspecha pa lang. Rodito, Pasita, babagsak at malulumpo ang mga magsasaka sa gagawing ibaba ang import rice certification tax. Nag-DA-SEC pa ang bangag. Yun nga po no? Pasensya na po, no? Talaga naman po yung halos 2 taong kayo umupo ng bilang kalihim ng Department of Agriculture. Ang paniniwala namin dahil presidente ka, kung hindi mo malulutas ang problema sa agricultural sector, wala nang ibang makakalutas niyan. Ayun po, lalong lumala ang problema. Okay? Sino pa po? Si Michael Conlete. Sino po ang nag-approve ng rice tariffication law? Kongreso po yan. Parehong Kongreso at saka ang Senado. Well, sa akin po, reasonable Ang problema lang, hindi nila na-anticipate na mataas din ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado kasi nga po mababawasan din ang supply. Kaya talaga dapat baguhin natin ang strategiya. Talagang dapat buhusan natin ang agricultural sector. Magagawa po natin yan. Unang-una, kung tatanggalin na natin yung paggasto sa politika ng mga ayuda. At siyempre, babawasan na ang korupsyon. Okay? Sino pa? Emelita, hello Attorney Roque, please educate me. Bakit laging ang nasa isip ng gobyerno ay mag-import? Salamat sa sagot, watching from Vienna, Austria. Kasi palaging iniisip po nila, band-aid solution. Ang matagalang solution po dyan talaga, itaguyod ang sektor ng agrikultura. Gawing mas productive. Yung import-import po yan, band-aid solution palagi. So palagi tayong from one band-aid solution to another, never implementing a new policy. DW Lingayen, once the dollar currency collapses, it will really hit us hard. The facts are no longer on agriculture and rice producing self-sufficient country, and unlike Vietnam, then we go hungry. Totoo po yan. Kasi hindi na po sapat ang bigas natin. At ngayon po, nakasalalay na tayo sa import. Kaya pati po na naman bigas, i-import na natin at bababa pa ang taripa. Kaya nga po sabi ko, mas suicide po yan, double suicide. Kasi unang-una, hindi naman po garantiya na nabababa ang presyo kapag binaba ang taripa. Kasi karamihan naman dyan, smuggler na walang binabayad, and yet bumababa pa ang presyo. Hindi. Dahil kinukontrol din ang supply and demand. Tinatago nila para manatiling mataas. So sa akin po, ang solution pa rin talaga yung supply side. Addressin natin yung supply side kakulangan para po bumaba ang presyo ng pagkain. Si Arcilia, Zenea, Atty. Harry Roque, yan talaga ang problema sa Pilipinas. Napakaraming smuggler at hindi mawala ang korupsyon. Paano ba makakabangon lalo na ng lulubog? Tama ka dyan, Arcilia. No? Tama ka po dyan. Okay. Tingnan natin kung meron pang iba. Si Michael Cañete, di na in-approve yung rice certification law sa panahon ni Daddy Dico. Well, bakit po in-approve? Kasi tama naman yung rice certification. Ang mali, yung pagbababa ng taripa ngayon. Dahil yung binaba na nga yung taripa to 35%, dati 50% yan. Nung binaba, ang justification naman, pupunta rin yan sa mga magsasaka. At saka mataas pa rin yung 35. Pero never nating naisip na bababa yan sa 15. At saka ito pong pagbaba sa 15, decision lang po yan ng presidente kasi nga binigyan ng kapangyarihan ng Kongresong presidente na bagubuhin ang taripa. Okay? Si Frau Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.